Simula Biyernes hanggang Linggo, umabot sa 30 mamahaling sasakyan ang hinuli at agad inimpound ng Land Transportation Office mula sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila. Ayon sa LTO, karamihan sa mga ito ay walang rehistro, habang ang ilan naman ay minamaneho ng mga driver na walang lisensya. Wala raw ibang opsyon ang mga may-ari, kundi ayusin ang papeles at dumaan sa tamang proseso ng LTO. Karamihan po dito, wala po silang daladalang kopya ng papel nila ng sasakyan. Kaya lang kami kasi dala namin, may gadget kami, computer kami dala, so alam namin ho eh. So tapos ang medyo nakakalungkot dito at nakakagulat, lahat walang hindi naman lahat, karamihan walang driver's license. Giit ng ahensya, wala umanong politiko o celebrity na nagmamay-ari ng mga sasakyang nasabat. Pero dalawa sa mga unit ang minamaneho ng mga dayuhan, isang Chinese national at isang Estonian. Wala naman po as per my record na 3 sa mga nahuling sasakyan ang isinasailalim sa investigasyon upang matukoy kung smuggled ang mga ito o hindi. initial information meron, pero inaantay ko ang Bureau of Customs. Sa ngayon, pinagtataka ng LTO ang biglang pagdami ng mga luxury vehicle na wala o paso ang rehistro, kaya mas pinaigting nila ang mga operasyon. Kung matatandaan nyo, nung pumasok po ako dito sa LTO, sabi ko nga yung totoong hulihan hindi naman po dito sa mahabang panahon, hindi naman po hinuhuli Pero ngayon po, ginagawa po namin patas, ang ibig ko sabihin, patas sa lahat. Kaya nating humuli ng mga kolong-kolong motor, kaya rin nating humuli ng mga luxury vehicle. Patas lang po sa lahat. Samantala, sa susunod na taon na sisimula ng ahensya ang panghuhuli sa mga gumagamit ng e-bike at e-trike sa National Highway. Gayunpaman, paiigtingin muna ng ahensya ang kanilang information drive kasama ang mga deputized law enforcers upang matiyak na maipapaabot sa publiko ang tamang impormasyon bago ganap na ipatupad ng polisiya. Ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at nagkaroon kami ng pag-uusap ni Secretary Giovanni Lopez na bigyan ng time ang mga kababayan natin na total magpapasko din, December, para yung information na makarating sa kanila. Kaya po, isinet ko ng January 2. Maglalabas ang LTO ng updated guidelines para tukuyin kung saang bahagi ng kalsada maaaring bumiyahe ang mga light electric vehicles at kung saan sila ipinagbabawal. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.